Magandang gabi po sa inyong lahat. Question po, ano kaya ang kalooban ng Diyos sa atin? Magandang tanong to. Kasi madalas naman, I know, yung focus natin ay yung sarili nating mga kalooban. My will be done. Yan madalas sa atin. Not God's will be done. Tinatanong ko kayo nito dahil ngayong araw, Jesus presents to us the will of the Father. Gustong ipahayag ni Jesus ang kalooban ng Diyos, ang pangarap ng Diyos for you and me. Ang gusto ng Diyos for you and me, ang plano ng Diyos for you and me. At ano ang sabi sa gospel? Sabi ni Jesus, that I should not lose anything of what He gave me. Ayaw ng Diyos na mawala kahit ni isa sa atin. Kahit ni isa sa atin. Sa Biblia, makikita natin to sa mga kwento. For example, yung kwento about the Good Shepherd na mayroong 100 na sheep. Nawala yung isa. Iniwan niya yung 99, hinanap niya yung kaisa-isang nawawala. Ayaw ng Diyos mawala kahit ni isa sa atin. Sa first reading from the Acts of the Apostles, makikita din natin ito. Ang first reading ay tungkol po sa buhay ng mga early Christians. Mahirap po yung buhay nila noon. Ayon sa first reading, kahit si San Pablo ay part ng mga tumutugis, naging bahagi ng tumutugis sa mga Kristiyano at pinapakulong niya yung mga early Christians. At dahil doon, yung mga Kristiyano ay pakalat-kalat. Kalat sila, pakalat-kalat. Pero kahit ganun pa man, mahirap man yung buhay, patuloy po silang nag-preach, patuloy nilang ibinahagi yung mabuting balita ng Panginoon. Life was difficult, but there was great joy sa buhay ng mga Kristiyano. There was joy in the city dahil sa mga milagrong nangyari. Napagaling yung may sakit, kahit yung mga inaalihan ng demonyo, napagaling. Maraming milagro ang nangyari. Ito po ang kalooban ng Diyos sa atin. Ito po ang good news. Na ang gusto pala ng Diyos sa atin ay, una, walang mawala sa atin ni isa. Pangalawa, tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. And all of us should say, sabi nga ng Salmo, should cry aloud to God. Cry out to God with joy dahil dito. Purihin ang Panginoon.